Hindi mo kayang pumunta sa Europe dahil call center agent ka lang. Sino may sabi sa'yo? Not true. Ako mismo nagsasabi sa'yo, hindi yan totoo kasi galing ako dyan. Dati akong call center agent. Are you kidding me? It's RV. If you haven't already, subscribe already. So gusto ko lang gawin ng video na to kasi feeling ko napakaraming tao, mga call center agents or kahit yung may mga normal jobs lang na gustong makapunta sa Europe. Gusto nila makita ang Paris, ang Rome, Barcelona, pero feeling nila imposible or hindi nila kaya kasi wala silang kakilala or kamag-anak sa Europe na pwedeng tumulong sa kanila. Well, I'm here to tell you na kaya mo. You can do it kasi dinanas ko yan eh. Kumbaga, nung nag-apply ako papuntang Europe, call center agent lang ako at I applied on my own. Walang taong tumulong sa akin, walang sponsor or anything, ako lang talaga. But there are things that you have to do, of course. So, bibigyan ko kayo ng 2 tips kung paano makapunta sa Europe. And gawin nyo lang itong 2 tips na to. I'm sure you will make the dream a reality. So, number 1, kailangan mo munang mag-travel sa ibang bansa. Preferably sa Southeast Asia para hindi ka naman masyadong mapagastos yung malapit lang din sa Pinas. And this is just to show credibility that you are indeed able to travel for pleasure. Kumbaga bibigyan mo ng idea yung embassy na kaya mo mag-travel abroad for vacation and it's something na hilig mo or normal lang sa'yo. So, ang pag-apply mo sa Europe is something na afford mo kasi meron ka ng record dati na nag-abroad ka. And then number 2 is kailangan mong the magic word is kailangan mo mag-ipon. Of course. Kasi hindi ka makakapunta ng Europe ng libre. Hindi pwedeng lumangoy ka sa Indian Ocean papuntang Mediterranean Sea. Tapos pag-ahon mo na sa Sardinia ka na sa Italy o sa Mallorca sa Spain. No. So, it takes money to go to Europe. At yun ang masasabi ko na kailangan mong magsakripisyo for that because malayo ang Europe. It's like 14 to 15 hours from the Philippines, kaya mahal. That means, hindi siya basta-bastang ipon lang na after 6 months, ayaw mo na. Well, of course, it still depends kung anong position mo, kung magkano sahod mo every month. But most likely, it will take you a year ng kakaipon or even more. Ako nga, in my case, napakatagal. Like, almost 2 years akong nag-ipon para lang may pang-apply ako ng Europe. I know it's difficult kasi ganun talaga. In any ventures naman, you always have to sacrifice something. So you have to put in time and effort to actually build your travel credibility or reputation mo and also to put in the money to be able to apply to Europe. Alam kong mahirap mag-ipon, especially kung magastos ka, maluho ka, marami kang gustong kainin, bilhin, gawin, pag off mo or weekends. Pero you can do it. Kumbaga, isipin mo na lang na ang ginagawa mo ay may pinaglalaan naman na something that is even more beautiful or bigger. Kasi ganun ako dati, especially nung pandemic, hindi naman ako masyadong nakapag-travel. So meron talaga akong natatabi at hindi ako masyadong nahirapan mag-ipon nun kasi ako naman yung tipo ng tao na wala masyadong ganap. Yung bahay, work, ganun lang. Hindi ako masyadong nakain sa labas pagka-weekend. Wala akong mga pinupuntahang lugar kung san-san na mall or restaurants. Wala akong nightlife. Hindi ako namimili or nag-shopping lang ako pag may sale. Mga ganun. So, I did that kasi nga, longing ko talaga, naghahanap talaga ako lagi ng lugar na maganda, na bago sa paningin ko. So that's what I did. Alam ko na there are also many things about Europe that are not great kasi some areas are madumi and all. Pero if you're like me, na mahilig ka sa mga, yung parang Renaissance vibe, mga old or ancient architecture, yung mga narrow streets with cobblestones or amazing mountains, lakes, rivers, anything na parang yung mga sa fairy tale or storybook, it's worth it. Kasi ako, when you get to experience it in real life or pag andun ka na, it feels so enchanting. Wala na akong ibang maisip na world. Enchanted by Taylor Swift. So yun, go for it. Try mo.
wala namang mawala. And after all, it's really going to open your eyes into a new world kasi iba ang feeling. So anyways, so yun lang. So first, you have to build your travel reputation, and then you have to grind to make sure na may natatabi ka buwan-buwan hanggang sa dumating ang point na feeling mo your bank statement is ready for a visa application. At kung magkano naman ang pera na kailangan mo, well, I will try to make a video about my own Europe tour at kung magkano yung nagastos ko para sabihin ko dun yung about sa pag-book ng hotel, sa train, at yung pocket money ko, lahat. Just so you will have the idea. So if you haven't already, subscribe already. And see you soon.